matatanggap sana kita para sa anak ko kung naging tunay na babae ka lang, pero dahil bakla ka ay hindi mo mabibigyan ng anak ang anak ko. Walang kahit sino magmamahal sa'yo ng totoo dahil bakla ka lang, at yan ang tandaan mo. Yan ang mga katagang sinabi sa akin ng kanyang mga magulang. Alam ko naman na totoo, pero parang inapakan ng buong pagkatao ko. Itago nyo na lang po ako sa pangalang Inday. Ako po ay isang transgender at ang kwento ko ay magsisimula nung taong 2019 nang makilala ko ang isang lalaki na tawagin na lang nating Kyrie. Nagkakilala sila ni Kyrie sa isang dating app, habang si Inday naman ay nagtatrabaho sa isang BPO company sa Pampanga. Hanggang sa pumunta na rin si Kyrie sa Pampanga dahil doon din siya natanggap ng trabaho, kaya napadalas ang kanilang pagkikita. March 2020, bago pa nag-lockdown, ay nag-decide si Kyrie na umuwi na ng probinsya at susunduin daw siya ng kanyang mga magulang at isasabay niyang pauwi si Inday. Naging maayos naman ang unang pagkikita nila ng mga magulang ni Kyrie kahit biglaan. Nagmano siya at nagpasalamat dahil hinatid pa siya sa mismong bahay nila. Noong unang 3 buwan ng relasyon nila ni Kyrie ay naging maayos naman, pero madalas ay hindi niya ito matawagan sa Messenger dahil laging naka-in another call. Pero okay lang yun kay Inday dahil nagpapaliwanag naman si Kyrie na ginagamit ng kanyang mga magulang ang cellphone niya. Kaya tiwalang-tiwala naman si Inday kay Kyrie dahil hindi naman siya mahilig sa social media at hindi rin siya palabarkada. Hanggang sa umabot na ng 1 taon ng kanilang relasyon at kailangan na nilang bumalik ng Pampanga para makapagtrabaho ulit, at nagdesisyon sila na magsama na sa iisang apartment. Ang naging sistema nila ay naghahati sila sa anumang gastusin sa bahay, kaya ang pera ni Inday ay para kay Inday at ang pera naman ni Kyrie ay para kay Kyrie. Tuwing day off nila ay umuwi sila sa kani-kanilang pamilya hanggang sa nagkaroon ng ECQ, kaya dito na naman sila nahirapan. Kaya ang mga magulang ni Kyrie mismo ang nagpupunta sa apartment nila para bumisita at nagdadala ng kanyang mga pangangailangan dahil nag-iisang anak lang si Kyrie. At nung unang beses na bumisita ang mga magulang ni Kyrie ay sinabihan siya nito na ilipat ang kanyang mga gamit sa katabi nilang kwarto. Kaya tinanong niya si Kyrie kung bakit kailangan niya pang maglipat, at ang sabi sa kanya ay hindi alam ng kanyang mga magulang nang nagsasama sila sa iisang apartment. Hindi sinasabi sa kanya ni Kyrie na ayaw pala sa kanya ng kanyang mga magulang dahil siya po ay isang transgender. Kaya simula nun, kapag alam nilang bibisita ang mga magulang ni Kyrie ay nililipat niya ang kanyang mga gamit sa katabing kwarto at nakikitulog pa siya paminsan para lang hindi siya maabutan ng mga magulang ni Kyrie. Kaya sa tuwing darating ang araw ng Biyernes ay nalulungkot na lang si Inday dahil ang nasa isip niya ay bakit siya napunta sa ganong sitwasyon. Alam naman ni Inday na mahal siya ni Kyrie, pero hindi lang talaga siya kayang panindigan sa kanyang mga magulang, kaya tinanong niya si Kyrie kung bakit hindi siya mapanindigan. At ang sagot lang ni Kyrie ay kasi matanda na sila, si Papa ay may sakit kaya bawal siyang ma-stress dahil baka mapano pa siya. Tumagal sila ng 6 na buwan sa ganong setup hanggang sa isang araw pagkatapos maglinis at maglaba ni Inday ay nakita niya ang cellphone ni Kyrie sa ibabaw ng kama. At nang mabuksan ni Inday ang cellphone ni Kyrie ay doon na bumulaga sa kanya ang mga chats nito sa ibang babae. Bigla na lang bumilis ang tibok ng puso ni Inday kaya hindi niya natinapos ang pagbabasa ng conversation at kinausap niya na agad si Kyrie. Sinabi sa kanya ni Kyrie na nakilala niya yung babae sa isang dating app din simula na nag-lockdown, pero wala naman siyang balak makipagkita dun sa babae. Nangako naman si Kyrie kay Inday na titigilan niya na ang pakikipag-chat sa iba, kaya pinatawad naman siya ni Inday hanggang sa lumipas lang ang 2 linggo. Nang makatulog si Kyrie ay sinubukan ulit buksan ni Inday ang cellphone niya at dito niya nakita na patuloy pa rin pala silang nag-uusap at nagtatawagan. Nagsorry sa kanya si Kyrie at pinatawad naman siya ni Inday, kaya tinigil na ni Kyrie ang pakikipag-usap kay ate girl number 1, pero paglipas lang ng 2 linggo ay meron namang ate girl number 2. At mas malala pa ang kay ate girl number 2 dahil sila ay may ginagawang milagro habang nagbi-video call. Kaya hindi kinaya ni Inday at lumaya siya. Nakitira muna siya sa isa niyang kasamahan sa trabaho, pero paglipas lang ng 3 araw ay sinundo agad siya ni Kyrie. Ang akala ni Inday ay magiging maayos na ulit ang kanilang pagsasama, pero nagdesisyon si Kyrie na umuwi na ng bahay nila para makapag-work from home. Umalis na si Kyrie sa apartment nila, dala-dala ang kanyang lahat ng mga gamit, pero paglipas lang ng panibagong 3 araw ay nakipaghiwalay na ng tuluyan sa kanya si Kyrie. Sinubukan pang habulin ni Inday si Kyrie, pinuntahan niya ito sa bahay nila sa probinsya pero ayaw nang makipagbalikan sa kanya. Hanggang sa isang araw ay nakatanggap ng message si Inday galing sa mama ni Kyrie at hinahanap si Kyrie sa kanya. Sinisisi din siya dahil daw sa kanya ay natutong magsinungaling ang kanyang anak na si Kyrie at naging black sheep, kaya madalas daw itong umalis ng bahay nila nang wala man lang paalam. Wala namang maisagot si Inday dahil halos 2 buwan na silang hiwalay noong mga panahon na to, hanggang sa umabot sa sinugod siya ng nanay ni Kyrie sa kanyang apartment. Walang inabutan ng mama ni Kyrie sa kanyang apartment, kaya doon lang siya naniwala na wala na talaga silang relasyon at hiwalay na. Natatandaan ko pa po ang mga salitang sinabi sa akin ng mga magulang ni Kyrie. Alam mo, matatanggap sana kita para sa anak ko kung naging babae ka lang, kaso bakla ka lang. At hindi mo kayang bigyan ng anak ang anak ko kasi nga bakla ka lang at walang magmamahal sa'yo ng totoo dahil bakla
bakla ka. Na mga katagang tandang-tanda ko na sinabi niya sa akin, alam ko naman na totoo ang mga sinabi niya pero parang inapakan ng buong pagkatao ko. Parang gumuhit na sa damdamin ko ang mga salitang yon kaya hanggang ngayon sa tuwing may lalaking magpaparamdam sa akin ay parang takot na ako dahil ayoko nang magtiwala. Parang nakatatak na sa isip ko na walang lalaking magmamahal sa akin ng totoo dahil hindi sila magkakapamilya sa akin. Pero sa ngayon po na 2 taon na ang lumipas ay masaya na po ako ngayon dahil may nakilala ako na pumawi ng mga trauma ko sa mga pangyayari. Dahil mahal na mahal ako ng lalaking karelasyon ko ngayon, tanggap ako ng kanyang mga magulang at ng kanyang mga kapatid. Magpipitong buwan na po ang aming relasyon kaya ang masasabi ko lang ay huwag tayong matakot sumubok na magmahal ulit. Dahil hindi ibang tao ang magdidikta ng ating kapalaran. May mga tao lang talaga na sarado ang kanilang isipan sa mga bagay-bagay. Sana po ay mabasa ito at maitampok nyo sa inyong mga vlogs. Hanggang dito na lang, Ate Charis. Kaya para sa mga gustong sumulat, dito lang po yan sa ating Facebook page na Say Carp. Huwag kalimutan mag-follow para updated ka everyday. Kaya shoutout muna kay Camille Badlis Perez, Altea Shane Samson from Cotabato, Camille De Guzman at Jonah Barsalote. Kaya yun lang. Like and share para alam mo kung alam namin bukas. Bye-bye!